Okay guys, pupunta po ako ng Santol para makaiwas po sa mga nanghuhuli ng LTO. Dito po ako dadaan. Ito po ay daan galing Bangar papunta po ang labas po nitong kalsada ay sa Palawan. So ngayon walang po ipakita sa inyo. Ayan, may tulay po dito. Ayan po ay papunta ng Luna na ilog. Dito po kayo makakita malawak na bukid dito sa Bangar. Tawag po nitong kalsada na ito ay lugar na ito is Risin. Sinadya po itong paggawa kasi nga po dito lumulubog sa tubig. Allah. Ayan, napakarami pong tanim dito. Nandito lahat ang tanim ng mani. Mga mani po dito po galing ng mga mani po na ano. Ayan, mura pong mani dito. Kasi dito po, ayun, may nag-harvest po, ayun o. Ayan. Harvest ng mani. Ayan sila. Puro mani po yan. Oh, ang dami palang nag-harvest pagka harvest na ng mani. Dami o. Oh, ayun o, nakita nyo, ang dami. Oh, ayan. Bukid po ito na napakaganda, napakalawak. Minsan nga po nangarap ako na ano bumili dito Nakabukod po yung kanilang agriculture, yung kanilang farm. Nakabukod po dito sa Bangar. Bukod naman po yung mga bahay, tabi-tabi yung bahay. Dito po, puro yan, puro bukid yan. Lawak ng maisan. Napakaganda po ng lupa dito. Ayan o. Saka yung kalsada dito sinadya nilang itaas. Nakita nyo po halos pantay ng ng mais yung taas ng kalsada. Sinadya po ito na ipagawa ng gobyerno para po siguro pagbaha mga sasakyan pwedeng dumaan dito. Kasi iba na nga po ang panahon ngayon, climate change na. Hindi talaga namang dito ako dumadaan kasi bukod sa iwas sa nanghuhuli sa kalsada, magandang lugar. Oh, di ba? Madamo lang sa paligid. Wala po ditong mga loko, wala ako nabalita dito na ni-rape, tinapon diyan, wala. Ito po yung Bangar, La Union. Siguro kung parting Cavite na ito or saan lugar parting doon sa may mga Manyakes. Baka malaya ka dito makagawa ng ano mo naman yan. Ilagay mo lang, ipahiga mo lang dyan. Pahiga mo lang dyan sa tabi-tabi yung mga babae, walang ilaw. Pero talaga namang purihin ng Diyos. Mababait ang tao dito. Kung sa iba ito, may nang hold up na sana dito. Karnapin ang sasakyan mo dito, wala Kasi ang kagandahan sa lugar mga kaibigan, yung bang ang tao natuturuan ng salita ng Diyos. Dito po kasi karamihan po dito ay born again. Kaya tama si Jesus Christ, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kasi mga born again talagang nagbago. Hindi ito yung sinasabing relihiyon. Nagbago talaga. Dito po sa lugar na ito, marami po dito born again
Pero po ninyo, ako isa rin akong pastor eh. Doon sa lugar ko, na pinagpapastoran eh, malami na rin doon. Mga alam na rin ng salita ng Diyos. No? Kaya kailangan tao maborn again. Kung sa Pilipinas halos born again ang mga tao, talaga namang ang born again kasi hindi naman yung porke Iglesia ni Cristo ka or Roman Catholic ka, ang malaga born again, diba? Ang ibig sabihin kasi ng born again, may bagong buhay. Yan. Kahit saan kang sekta naroon, ikaw ay nagbago at may bagong buhay, natawag na born again. Kaya born again is not a religion. Ito ay relasyon sa Diyos. Dito ka rin makakita na napakaraming baka, mga guys. Naglalakad sila ate. Good morning. Ganun dito, mababait dito ang tao. Isang lugar ito na nais kong malagyan ng ng Bible study. Pero ang dami na dito eh. Makikipag-agawan po ba ako sa pastor dito? May pastor na po dito sila. Sa nagtitinda ng tsinelas, so ka na magtinda, hindi ka na mabibilhan. May nauna nang nagtinda doon eh. Ganun ang example niya. Doon ako sa walang nagtitinda. Ibig sabihin, doon ako sa mga tao na mga balasubas pa ang mga ugali. Yun ang dapat na mabago. No? Dan tayo magmisyon sa mga taong mga halang pang kaluluwa. Kasi wala namang halang na kaluluwa sa Panginoon eh. Once ng Holy Spirit ay kumilos, andaan po ninyo yan. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord and Savior. Yun ang dapat napuntahan. Hindi tayo pupunta doon sa mga taong po, kasi mababait na sila eh. So, hindi mababait. Ayan, ito po, tinan mo, ang layo na narating ko, pero makikita mo pa rin yung bukid. Parang walang katapusan. Ayan o. Dito lang po yan sa Bangar, La Union. Haba ng kalsada na to. Wala pa ako sa kalagitnaan. Pero ang taka ka dito bro, mga kaibigan, gaganda ng bahay. Ito yung lugar oh. Gustong gusto ko itong lugar na to kaysa dun sa city. Sa city kasi ako sa bukid, kaya gusto ko yung lugar dito kung dito ang bahay. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, kapag tinitirhan ng tao na bahay dito, dikit-dikit ang bahay nila kasi din nila dito tinatayo ng bahay ang bukid. Napakahalaga sa kanila ng bukid. Mga Ilocano, sila mga kapatid, talaga tinamlo ang bahay nila nasa silong ng kahoy. Diba? Malamig. Pating Manila, wala nang ganyan. Probinsyang probinsya. Ang kalsada nasa silong ng mga kahoy. Yan lugar. Racing yata ang tawag dito, racing. Walang alam kung makakalusot ng sasakyan dyan eh.
dahil inayos yung dulo nito, inayos eh. Nakakalusot na siguro. Ito na naman ang ayusin nilang kalsada kasi mga heavy equipments ang dumadaan dito katulad ng mga bulldozer, kaya hindi pwede na hindi ito ayusin eh. Oh. Dahan-dahan lang ako dito kasi nasa gilid ako ng bangin. Yan mga kaibigan, ang lugar na ito ay close road. Wow, close road. Wala. The road is closed. Ayun, may sign dito. Close road. Prepare to stop. Ayan, close road. Dito tayo dadaan. Dito ang daan. Ito talaga, bukid talaga itong dinadaanan ko. Ayan o, lawak ng bukid o. Mani at saka mais. O, kami yung mais niya, lawak ng mais na yan. Maisan yan, maisan. Pero ito yata yung mais na yelo, yung bang pagkain ng mga baboy. Close pa pala ang road lang yan. Tuloy tayo na padaan. Highway din po ang lusot nito, highway. Yung mga farmers tao dito pero mayayaman sila. Mga budiga lang nila yan eh. Tapos na. Naiiwan pa yung inumin ko. Bakit? Ayan, may maka. Ay, magalaw ang camera natin kasi lumalundag-lundag tayo rito mga kaibigan. Ayan. Napadaan tuloy ako dito sa lugar na hindi pala pwedeng daanan doon. Lord, mga tao dito ay magkaroon ng Bible study nawa. Ang loobin nyo na kapag ako dito misyon, mga tao dito, mga bang silang ata nila ito. Bibigyan lang ata itong lugar. Ito talaga bahay ito. Bukid na bukid ha. Ang sarap ng feeling mo pagka nandito ka sa ganitong lugar. Bukid na bukid. Gusto kong lugar. Yung pupuntahan ko ngayon, bundok eh. Wow. Laawak ng maririnig mo dito, puro traktor. Oh, yan ang highway oh. Lapit na ako. At dito may mga manukan. Talaga naman oh. Dapat akong mission dito Lord. Lord, nakapag-mission po dito. Subukan umamasya. Sasakyan naman ako eh. Ang patubig nila dito galing Sapa.
na ako sa highway. Ayan. Hindi ako nakarating ng Balawan na Cebu. Di, Banggar pa rin ata ito. Balawan. Pero hindi ko narating yung ano yung dulo nun. Natahan ko sa racing. Close pala. Pero okay na rin dito. Matanda na si tatay. Nagaano pa rin. Tatraktor pa rin. Ang sipag nila. Dito tayo sa highway. Yun. Dito na ako sa highway ng Balawan. Dito mga tao, pagandahan ng bahay. Di ko alam, simbahan na ata yan. Ito yung ginagawa dyan. Simbahan na ata yan. Laki ah. Na-vlog ko na ito noon. Kakunti yung viewers ko ah. Ayan guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung lugar na to. Napakaganda. May pera ka dito, hindi ka magugutom eh. Pwede na eh. Oo, nakapala. Ganda ng view, no? Balawan. Pero kung nasa Balawan na ako, yung bukid nandito pa, oh. Nagdulo ata ito. Tawak, oh. Tawak ng bukid. Grabe. Galing Banggar na hanggang papuntang Balawan, bukid sa gilid ng highway. Oo, lawak pa oh. Kaya hindi pa pumunta mga tao rito eh. Bahay bukod eh. Patient transport. Kumikita sa mga taniman na yan eh. Kaya napakahalaga ng lupa sa kanila. At sa gilid ng bahay may garden. Grabe yan. Ganyan kasi sipag ang tao dito. Gilid ng bahay may garden eh. Galing, no? Galing ng mga tao rito. Wala, dito ang tao kapag wala na silang mataniman, yung mga sako, lalagyan nila ng organic, tapos may kamatis, may sili,
Ganun kasi sipag tao nito eh. Narating nga ako dito bahay eh. Wala akong hindi ang nakatanim eh. Imbis na mga bulaklak, wala daw pakinabang bulaklak. Nakatanim sa mga pasok nila, sili, kamatis, talong. Wow! Ganun po dito. Ulit sa highway talaga naman. Kaya tanim sila ng mga bulaklak dito. Sige guys, patayin ko na muna. Paki-subscribe na lang po ang ating YouTube channel. Okay.